Sino sa kanila May nagulat na naman. ang naging working student? Ay, simple. A. Jazz or B. Norse? Ay, Working siguro, student nurse. naman. Tunog nurse baka nag-nurse. Oh. Nurse. Working student. Ako. Sige, magdiskusyon kayo, mamili kayo. Meron kayong 10 seconds. Timer, go. Ano sabi nung ano sabi ni working. coach? Si A Tawagan po. ko si Tim Con. Oh. A po, Jazz. Si Jazz. Si Jazz daw ang naging working student. Siya kaya? Alamin natin. Si Jazz nga ba ay naging isang working student? Tumama rin. Tanggapin nyo ang 30,000 pesos. Hi, Jazz. Anong naging work mo nung working student ka? When I was in college, marami actually. Kasi gustong-gusto ko talaga makagraduate. Name three. Naging service crew ako sa McDonald's. Then, second is, naging tutor ako sa mga Koreans ng English online. Pangatlo. Then, pangatlo, kahit student pa lang ako noon, nag-tutor na talaga ako. Kasi Talaga? kailangan talaga. Yeah, that time kasi gustong-gusto ko talaga makagraduate noon. Bakit ang inaaral nyo ba as ped teacher, magastos din talaga? Iba po ba? Actually, depende kasi kung saang school ka din talaga nag-aaral. Kasi that time, yun, sa UST ako nag-aaral noon. Medyo mahal. Mahal talaga. Then, hindi pa ako nakakapag-apply ng scholarship. Nagkaroon kami ng financial problem. Then, ayoko mag-stop kasi yun na yung point of my life na gustong-gusto ko na kung ano yung ginagawa ko. Kumbaga, kung nasaan akong course. Kaya parang hindi ko matanggap sa sarili ko na magsa-stop ako. gagraduate. O, kaya yun, nag-try ako ng iba't ibang work talaga. Basta para lang maka-earn ng money. Pero nung araw pa, talagang pinuntirya mo na yung pagiging SPED teacher. Actually po, ang totoo, yung special ed is just my third choice nung nasa UST ako. Anong first? Ang first po is political science. Gusto ko po kasi talaga maging lawyer. Kaso, ayun po, parang dumating sa point na reservation na po, magkailangan na mag-reserve for tuition fee, ganyan. Dinala po ako ng paa ko. Okay naman ako sa political science. Kaso, dinala talaga ako ng paa ko sa College of Education. And I guess, calling po talaga yung pagiging SPED teacher. Kasi kahit ngayon naman, ano po, hinahanap ko yung pagiging lawyer. Gusto ko maging lawyer talaga. Okay. Pero mahal ko po yung ginagawa ko. So ano sa isang paa mo? Ibang bossing. Transaction dinadala? Pero hindi, ibang klaseng passion ng pagtuturo. Oo, Kailan I po think- kayo nag-start bilang SPED teacher? I started when I was, year 2013, graduate ako sa UST. Pero first year college pa lang, nagsistart na ako mag-serve as volunteer sa isang 10 days camp sa iba't ibang lugar. Pumupunta kami sa iba't ibang lugar para mag-cater ng mga students or children with special needs na hindi naaabot ng iba't ibang sektor. Yun, naggagawa kami ng mga activities, arts and crafts, cooking. Yan, hanggang simula nun, yun yung naging open eye sa akin na alam ko na I'm for being a SPED teacher talaga. Bagay ka talaga maging teacher kasi mabilis ka magsalita. Ayun po. At marami ka nasasabi. Yes. Siguro kung naging abogado ka, pwede din eh. Pwede din. Pero alam mo, ang maging teacher is a passion na in itself. Kasi hindi naman high-paying ang Yes. teacher sa atin dito. Exactly, Sir Alan. And to be a special education teacher, Mas iba pa po yun. doble passion yung kumbaga. Kaya ka ba Yes, Sir naiiyak? Alan. Yes, kasi syempre marami namang chances na pwede akong Ay, naiyak ka pwede na. ako mag-ibang bansa, ganyan. Kasi syempre, panganay ako, ganyan. Nagpo-provide sa family, gano'n. Pero, hindi ko alam, parang marami ng pagkakataon sa buhay ko na gusto kong umalis doon kung nasaan man ako. Pero kasi yung reason ko talaga, kaya ako nagsistay is, nakikita ko yung development ng mga students ko. Dati, elementary lang yung meron sa school namin. Tapos, winwork out namin magkaroon ng junior high school for them under special ed. Hanggang sa
dapat aalis na ako. Sabi ko, napapagod na ako. Kasi syempre, kailangan kong kumayod aside from my full-time work. Kailangan ko ring mag-tutor, ganyan. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ko kaya na iwan basta yung mga students ko. Kasi nakikita ko yung development nila eh. Kaya, ayun po, nung nagstay ako, winworkout din namin yung senior high school. Nakakapagod siya, sobra. Hindi ko po ipagkakaila na dito sa Philippines, mababa po talaga yung sahod namin as PED teachers. Pero, ang nagpapayaman kasi sa amin yung experiences, despite na physically na sasaktan kami ng students, nakakagat, or whatsoever, still, yung mga pagkakataon na yun yung mga turning point namin na alam namin sa sarili namin, lalo na ako, alam ko sa sarili ko na kailangan pa ako ng students ko dito sa Pilipinas. Ang dami na kasi nilang nasa ibang bansa. So, sino na lang matitira, di ba? Ang hirap siguro i-detach yung sarili mo sa mga estudyante mo, no? Sobra, Sir Lalo pag Alan. nakikita mong umiigay sila, tumatalino sila. Development Yes, Sir Alan. nila. At saka, sir, kasi yung nakikita ng iba, yung front lang, akala nila kapag may special needs, ang ituturo mo lang A, B, C, D, ganyan, 1, 2, 3. Pero hindi nila alam kaya talaga ng mga students natin or ng mga people with disability or with special needs na mag-level up. Actually, ngayon, gusto ko rin po sanang i-workout yung pag-college ng mga senior high school namin. Kasi nakikita po namin yung development eh. And sana, yun nga, mawala sana yung connotation na kapag under special ed, hanggang dito na lang sila. Hindi. No, it's not like that. Kaya nga tayo may special ed teachers. Kaya tayo may mga therapy. Kaya tayo may other professionals that helps them. Kaya tayo may government to provide the needs of our children with special needs or students with special needs. Pasasaan ba't darating din tayo Yes, dyan, Sir Teacher Alan. Jazz? At malaking tulong po In kayo God's sa mga time. students ninyo. Just say amen and it will happen. Thank you Thank po. you, Miss Jazz. Mabuhay ka, Teacher Jazz.